Yo, what's up mga Tol TV Sports? Welcome back dito po sa ating channel, ating pag-uusapan. Nandiyan na, and of course, shoutout ko kayo. Okay, so sa mga hindi pa po followers, subscribers, pasuyo na lang po ha. Palike na lang din po sa ating mga existing followers and subscribers dyan. Maraming salamat po. Alright, so tatlo po ang ating topic ngayon. No? Mainit ang pinag-uusapan. Ito pong isang kupunan sa MPBL na pakulod. Okay, ano daw ba yan? Ang tanong, ayaw score. Well, ito, sarili kong obserbasyon ito komento ko na rin. Halata naman, di ba? Di mo naman kailangan maging professional basketball analyst, no? Para po hindi mahalata yung kanilang trip talagang gawin. Bilhin nyo 7 minutes. Tapos, lagi pa sila, hindi sila umiscore within 7 minutes, di ba? Tapos, lagi pa napuputo ko na shot clock. Ang natatawa ako doon, nagsosorry pa sila sa mga teammate nila. Obvious naman mga brat. So MPBL dapat po investigahan yan, no? Kasi po para sa akin, no, nabababoy na po ang Philippine basketball masyado, di ba? So yun lang naman, kasi ako di naman ako nanonood ng MPBL, no. Hindi ko naman di alam sa kung mapapanood dahil nandito ako sa abroad. Diba? Pero sayang naman po, ang dami pong kupunan dyan na gustong manalo, no? Mas malaki pa nga daw ang binabayad di umano sa mga players sa iba't ibang kupunan. Tapos ganyan lang ang laruan. Yan po ba gustong manalo sa laro or may iba pang laro? Yun lang naman ang tanong natin dyan. Alright, so ayun, dito na tayo sa ating main topic muna bago yung huli, Gilas, no? Barangay Ginebra, no? Okay, syempre lagi natin tinatopic yan, no? Na kanilang upcoming game ay magba-bounce back pa sila, no? Yan ang tanong kasi para sa akin yung mga players po ng Ginebra okay naman po ang nilaro nila di ba? Ang akin lang yung sa rotation, bakit ako nagsasabi tungkol sa rotation kasi po yung ibang player po na sayang naman, no? Katulad ni Kemar Carino na maganda naman ang nilaro basta bigyan ng tamang oras, nagpapakita naman bakit naman bibigyan lang ng ilang minuto. So dito I don't think kasalanan ng players yan, no? Pagkatalo, hindi. Kaya sana bigyan ng pagkakataon para magkakakumpiyansa. Kailan pa bibigyan ng panahon yan pagka mga playoffs na? Hindi na mangyayari, di ba? Tsaka okay naman ang nilaro Kung ilalaro mo rin lang si Isaac ko, ba't di na lang si Kemar? May potential. Laki pa, 6 na di ba? Yun lang naman. Okay, kalaban po nila is Meralco Bolts, no? Okay. So itong Meralco Bolts parang rin ito, no? Hindi rin sila natatalo din sila, di ba, sa elimination. Dito sa elimination na to, no? So anong ine-expect ko dito, no? Sasabayan nila ang Meralco kasi yung mga players or mga teams na kabracket ng Ginebra halos parehas lang po ang laruan di po ba? Ang laruan nila takbuhan, strong to the hoop basket, triple shot, di ba? Ang matindi diyan, sila consistent at decisive, no? Sa Ginebra kasi ang nagiging problema nila doon, siguro dahil na rin siguro sa play nila, no? Siguro pag nasisense nila na wala to sa play, nagugulumihanan sila. Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit si Barrientos sabi bitawan ng bola. Yun lang ang obserbasyon ko. Okay. So, kailangan makapag-bounce back dito ng Ginebra. Mahirap pong ang posisyon nila. So, di po totoo na papalitan si Riley Grigsby, no? Di papalitan kasi nga babalik din si Justin Brownlee, no? Okay. So, sabi kasi nila may bago daw bang import ng Ginebra. Kalokohan po yan. Wala pong ganyan. Yan na nga, siya na po ang bago import. Okay? So, more on this. Next content po tayo. Gilas naman tayo. Okay, sa Gilas Pilipinas naman, mga boss. Napag-uusapan na wala daw po si QMB, wala daw si Phillips, at wala naman po si Kai. Wala naman pong problema kung ayaw nilang maglaro diba? Ang dami namang players na gustong maglaro sa Gilas. No, para sa akin ganito, no, first things first. Dapat SBP ang maunang umasikaso sa mga players. Kontakin nila yung mga nasa original na lineup talaga, yung tatlo. 'Di ba? O lalaro ba kayo? Anong problema? 'Di ba? Maglatag sila ng
ano, negotiation, di po ba? Kung hindi sila pwede, edi move on, hanap ng ibang players. Ang dami dyan, di ba? Tulad yan. Kung eligible naman pala si Brandon Bates, edi ipasok yan. Si Berfield, edi ilaro yan. So, may mga malaki si Gio Chu i-insert dahil kailangan natin, di naman kailangan dito ng, ng low post player eh. Ang kailangan dito yung magcha-challenge ng sa mga sumasalaksak at rebounder para hindi po makakuha ng second chance points yung kalaban. Diba? So, yun ang aking suggestion dito. Diba? So, sila kung ayaw nilang maglaro, hindi naman sila kawalan. Diba? Wala tayong magagawa. Di naman natin sila pipigilan. Kaysa naman magtinda tayo na ito. Oh, si Kai! No, hindi po umiikot ang gilas kay Kai. Pagamat alam nating malaking kakulangan yan. Talaga. Di po ba? Pero, as I said, marami pong gusto maglaro. Nasa sa kanila na lang yun. Di po ba? Yun lang naman. Shoutout po tayo. Alright, kay Robert Dille, shoutout po. Kay Vincent Nava, nag-good day. Marami pa naman magaling na player dito sa BBA. Kailangan lang maaga sila makuha. Yun na nga po, no? Tama po kayo dyan. Jonathan Castro, good day, boss idol. Mag-ready na ibang player. Marami tayong magagaling player. Yes, tama po kayo dyan. Sir Archie Makira, may bagong import daw. Yan po, sinagot ko na ha. Good PM, boss Doy, kamusta kayo dyan? Okay lang po tayo, Sir Wenceslao Hapon, no? Tayo po ay nasa mabuting kalagayan, ano po? Alright. Ganun din po kay Bernard Ohano Aguilar, good PM. Idol, present sana idol, Perfect Perkins. Maliit po si Perkins eh. No, maliit po siya, obra lang siya sa PBA. Sa international po kasi balakihan, lalo na pagkalaban mo ang China at saka South Korea, no? Japan, palakihan po dyan. Si Berfield po is 6'4". Ano po laro ni Perkins? Di ba forward, alanganin po. No? Alright, puti sana ako nasa PBA. Wala po, malabo pa po mangyari yan. Siguro pagka matanda na yung mga yan, no? Kapag wala nang kumukuha silang sa kanilang kupunan sa abroad, tsaka po maglalaro yung mga yan sa PBA. Wala naman pong problema kung wala sila sa team. Ang dami naman pong gustong maglaro sa Gilas. Ayan, si Arana, gusto maglaro niya, di pagbigyan. Di ba? Kasi the more na iniinda mong wala sila, the more na na magkakaproblema pa yung team. Pero kung mabilis po mabilis kumilos dito ang SBP, palitan na kagad yung ayaw maglaro. Marami naman talaga mga players sa PBA magagaling. Si Galinato, Balonggay. Ayun, Balonggay, pwede yan. Kung okay ang passport niya, Same here, Idol Doy. Lalo hindi ko pinanood ng mga Asian Leagues na yan. Yun na nga, yung mga Japan B-League tsaka Korean B-League na yan. Hindi ko nanonood ng mga ganyan liga. Good day, Doy. Para sa akin, unahin muna ang bansa. Mahirap po kasi dahil conflict po sa mga schedule nila conflict sa kanilang personal na mga hanap buhay dahil hanap buhay po nila maglaro sa abroad, di ba? Kaya nga sabi ko, bakit naman nakakantayin pa sila kung wala talaga? Hindi kumilos na mabilis, hanapin yung gustong maglaro talaga. At wala nang sisiyahan pag man nangyari. Nasa sa kanila na yun. Roderick Rodriguez, Boss Doy, kung ako ang tatanungin, okay si Berfield. Kay Manila o Justin Arana na lang. Alright, maganda rin po yan. Hindi pwede si Bates mabagal yan. Magaling pa nga si Kevin magaling. Hindi, ang maganda po kasi kay Bates, parang ang laro nito, parang yung may presence ka lang po sa ilalim, sa gitna. Diba? Mula na mag-retired si Jordan sa laro, medyo hindi na naging interesado manood na NBA Gabayan. Sabi ko na Vincent na pa. Maganda pa rin naman po siya. Pwede ako dyan kapalit nila dalawa. Pansin ko lang mukhang wala kang mood mag-vlog ngayon. Pansin ko lang sa bila. So, bakit ba? Hindi, lang po. Nandito lang kasi ako sa temporary location natin. Wala kasi tayo sa ating sa magiging permanent studio. Nakita niyo naman, wala akong masyadong lightning dito. Pinipilit ko lang po talaga mag-vlog, dahil alam ko marami pong nag-aantay, sabi ko kahit walang nanonood, kahit talo Hinebro, nagpa-vlog po tayo. Yun nga lang, wala po kasi. Ipapaliwanag ko po, siguro sa tamang panahon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Dito po ang Doy TV Sports, ang channel na wala pong takot magkomentaryo. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Keep safe, guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.